Magandang araw sa inyo mga kabutingting at mga kasound. Ngayon po naman ang content natin ay tungkol sa compressor. Kung paano natin gagamitin ang compressor na walang oxen at gagamit lang tayo ng mga dalawang channel strips para magamit natin. Halimbawang wala kang preamp, pwede mong gamitin yung mga channel ng ating channel strip ng ating mga analog mixer, audio mixer. Tara po, samahan niyo ako. Ali, ganito nga palang, ito palang gamitin natin na Mackie BLC Pro na analog audio mixer at saka itong Samsung S-Com4 na 4 channel compressor. So paano ba nga ba ang mangyayaring sistema? So ito po, itong ating mikropono po ito, yung dulo ng mikropono, ikabit natin sa mga channel strip ng ating ang ginamit ko po ay 4 and 7. So halimbawa ay kakabit nyo sa channel 1, bawat channel 1, kada isang compressor po, channel na compressor, ang gagamitin niyan channel strip ay dalawa. So dalawa yun. Bali halimbawa ganito po, ito yung microphone 1, kinabit natin. Tapos yung pinaka isang unbalance o balance na cable nakakabit sa insert. Lubog na lubog po natin yan. Ilulubog natin ng todo. Kasi i-mute niya yung lalabas na tunog sa channel strip 1. Bali papadaluyin niya rito yung signal. Mawawalan to ng control. Mawawalan ng channel. So, pupunta na rito yung signal sa insert pag pinrestart ng todo. Tapos ito namang signal na to kinabit natin sa insert, pupunta naman po sa ating sa input ng ating compressor. Ayan po. Ayan. Ito po yung input niya. So ito po yan. Yan po yung input na yan. So mula doon sa channel 1, yung sa insert niya, dito nakakabit sa input ng isang channel ng ating compressor. Tapos ito namang output niya, pabalik naman sa susunod na channel. Halimbawa, dito naman natin siya ikakabit sa channel 2. So, dito naman siya ikakabit sa line. Sa line natin siya kakabit. Sa line. Ganun po mangyayari niyan. Ayan po. Ito po yung microphone natin. Ulitin lang po natin So sa isang channel ng compressor, dalawang channel ang magagamit natin. So halimbawa ito yung microphone, pinasok na natin. Tapos etong insert natin, yung insert. Diyan natin itong kakabit itong isang balance o unbalanced cable. Tapos ito naman, papunta doon sa input ng ating compressor. Sa input siya. Tapos yung output ng ating compressor papunta naman dito sa ating, tanggalin ko lang, line in. Yan, sa line in 2, sa channel 2. Yan. So ganyan ang sistema niyan. So kada isang channel ng compressor gagamit siya ng dalawang channel. Yan, dalawang channel ang gagamitin niya. Tapos dito ganun din ang sistema ng kabit niya. So, ilipat lang natin para lang. Tapos, ganoon din dito sa the rest ng channel. Ganoon din ang connection. Bawa 4 na channel. So, ito ulit. Yan. Itong dalawang channel naman, 3 and 4. Hanggang dito sa dulo, ganoon yung sistema niya. Kung bawa 4 channel, 4 na channel ng Ito ang gagamitin nyo. Bali 4. Bali 8 ng channel. 8 channel. Pero 4 na channel ng compressor yan. So and so forth, kumbaga paulit-ulit lang ganun lang siya. Ganun ang sistema niya pag ginamit natin ng insert. Testingin naman natin mga kabutingting.
Mga buting-ting, hello, sound check. Hindi ko ginamit yung ano. So, kasi meron na akong mga channel na naglolo ko. So, etong ginamit ko, yung channel 4, tapos sa 7. So, kung halimbawa sa inyo, hindi naglolo ko ibang channel, tulad ng tinuro ko kanina, dito nyo ikakabit sa 5. Bago nyo iangat yung mga feather. So, akin, gamit ko, 2 channel strip, dito sa ito. Ganun din yun, kaya lang magkalayo lang ng channel. Yan siya. So, ito yung mic. Tapos, sa insert ulit, cap ko lang, sa insert ulit, papunta sa ating input ng compressor sa kabilang dulo nito. Kabilang dulo nito papunta ron. Tapos, yung output ng compressor, papunta sa line in naman ng inyong mixer. Yan. So, testingin na natin po. So, nakaangat na po yung volume. Kung mapapansin nyo po, iyan po. Yan. Dito po yung papasok yung, yung ating microphone na hindi pa nakakompress. Kumbaga, tumadali pa lang dyan nung hindi nakakompress na sound. So, dito, nakakompress na yan. Kasi dumaan na yan sa processor natin. Sound check. Hey, sound check. Sandali lang po at i-ano pa lang po dun naman sa harap ng ating compressor. So mga kabuting-ting, yan na po, nakakabit na po. No? Nakabit tayo sa, ang ginamit natin dito sa ating compressor ay itong channel 1 niya. So, wala pang nangyayaring, itong gantong setting sa akin, wala pang nangyayaring compression niyan. Yan, ganyan. Tapos, halimbawa, ano ko na yung compression, lalagyan ko na ng ratio, halimbawa 4:1. Ayan, sound check, hey. Tapos ito yung threshold kung saan nangyayari na pag naabot niya yung sinet mo na ratio ng ng amount ng threshold, dun na siya magkakaroon ng reduce o compression. Check, hey. Sound, check, hey. Sound. Kakapansin niyo po, yan, nagkakaroon na ng compression. Check, hey, sound. Check, hey, sound. Check, check, hey, sound. Hanggang sa, hey, yung dami ng compression na gagamitin natin. Hey, sound, check, hey, 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 yeah. Tanyo, pagka tinataasan natin ng threshold, lumalakas yung sound. Yan. Pagka binababaan pala natin yung threshold, lumalakas ang sound. So pagka tinataasan natin ang amount ng threshold, humihina siya kasi nagkakaroon ng compression. Hey, sound. Sound. Check. Ano ba talaga ang gamit ng compressor? Ang gamit po ng compressor ay para magkaroon ka ng control sa mga pumapasok na sounds, na signal, audio signal sa ating mga mixer para may control ka. So, tulad ng ratio na pagka nakaset siya sa 1:1, so walang nangyayaring compression. Walang nangyayari. Tapos pagka halimbawang ang ratio naman ay nasa 2:1, halimbawa ang pumasok na audio signal ay palagay na nating 6 decibels. So ang papalagpasin niya lang ay 3 decibels. Papalagpasin niya lang. Tapos yung 3 decibels hindi niya papalagpasin doon sa threshold na sinet natin. So halimbawa naman 4 decibels. Yan, 4 decibels. 4:1. Ay, sorry po, hindi 4 decibels. 4:1. Pagka 4:1 naman ang ratio, halimbawa ay pumasok ang 8 decibels. Ang palalabasin niya lang ay 2 decibels lang. So yung 6 decibels, hindi niya palalagpasin doon sa threshold na inassign natin. So, 2 decibels na mapapasok, tapos yung 6 decibels, hindi niya papapasukin. Ganun po yung sistema niyan. Ganun din po sa ibang ratio. So, yan po ang gamit ng ating compressor. Sa mga DAW, kaya lang ginagamit yan para
kumbaga control nila yung papasok na signal sa ating mga na audio signal sa ating mga DAW o digital audio workstation pag gumagawa sila ng mga recording, nagre-recording sila ng mga instrument o vocals man para makokontrol nila yung mga pumapasok na audio signal sa computer. Yan yun. Yan. Pagka sa audio naman, pagka sa audio, hindi na tayo gagamit ng ano, ng kada isang channel ng ating mixer. Kasi pagka mga audio signal naman tulad ng mga gitara, keyboard, kung i-compress mo yung mga instrument, kaya ano pa mang audio signal na iaano mo, pwede nang direkta siya. Kasi ang microphone kasi hindi siya po pwedeng direkta sa compressor. Kailangan pang gumamit ng preamp para mapatunog mo siya. Kaya nangyayari, gumagamit tayo ng dalawang channel strip para tumunog yung microphone. Ganun po yun siya. Iba naman po, nagamit po ng audio capture. Ito po, gagamitin natin itong sa pang-demo lang kung paano install. So, ang mangyayari po, ito nilalagyan nila ng power to kasi ito mostly sa computer to eh. Itong USB-B ata ang tawag dito, USB-B. Itong ganitong klase. Yung kabilang dulo niya, nilalagyan niya ng supply na 5 volts sa mga adapter, kinu-convert nila. Yan, ganyan. Tapos, papasok na dito yung ating papasok na rito yung ating mikropono. Bawa ito, mikropono natin to. Yan, mikropono. Tapos, yung output nito, yung output naman niya, kalikod tayo. Yung output niya, ito, output. Yung output niya, papunta naman, kahit isa lang, itong left niya, bawa itong left, papunta naman sa input ng ating compressor, papunta sa input ng compressor, at ang output ng ating compressor papunta naman sa ating mga mixer, yung ating mixer na walang aux send. Yan, ganoon naman ang ginagawa nila. Gumagamit sila ng audio interface para lang magkaroon ng preamp, para ginagamit nilang preamp ito para sa mga microphone. Yan, ginagamit nilang preamp. Ang iba naman, pag meron kang preamp sa bahay, kahit anong klaseng preamp na pwede mo maisaksak, pwede rin gamitin yun. Iba kasi ganun ang ginagawa. So, ganun din ang gamit. Papasok mo sa preamp, tapos yung output ng preamp papunta sa input ng compressor. Yung output ng compressor papunta naman sa inyong analog audio mixer. Ganun naman po yan. Ganun lang ang setup niyan. So, dinagdag ko to. Dapat tapos na kanina. So, dinagdag ko din to. Dahil ito, ginagamit din to at saka preamp. Kapag walang halimbawang aux send ang inyong mga mixer. Ayan. Pag sa yung kanina naman, yung tulad ng pinaliwanag ko, yung gagamitin natin ng insert. So, sa ating mixer, ang mangyayari, pag ginamit natin, ito yung magiging preamp nyo, yung channel 1. Papunta naman dito input. So, ang tawag dito, sa mixer natin, so dalawang channel lagi ang ginagamit. Dito microphone, saka input niya. Para nakaano lang yan. So, dalawa. Sa walong input ng channel, apat na channel ng compressor ang pwedeng gamitin. So, halimbawa sa akin, kasi itong S-Compor ko na compressor, 4 channel siya. So, halimbawa yan, tulad dito, 4 channel siya. Pwede nyo magamit dito, ito, isang channel, itong dalawang channel, isang channel ng compressor. So, 4. Ang mga gamit ko, 8 channel ng audio mixer sa aking 4 na channel na compressor. Ganun mangyayari pag ginamit natin ng insert. Yan ang mangyayari. So, and so forth, ganun. Kumbaga, yan, tulad nito, pangkahalatan.
Sana po mga kabutingting at mga kasaw nakatulong po aking content na ito sa inyo kahit pa paano. Maraming salamat po sa panonood. Babay na po. So mga kabutingting, sana po nakatulong tong ating content na ito sa ating mga kasaw at kabutingting, no? Maraming salamat po sa panonood sa aking content na ito. Babay na po.